In every successful business, there's a story behind it. The journey, struggles, challenges that we take on a day-to-day basis. I am Darwin, a businessman from Cavite. Come and join me as we discover the tales behind the known brands and personalities in our local business world. Welcome to Ganaps. Good day, ladies and gentlemen. My name is Darwin, and we are now again here on the pilot episode of our podcast. Our guest for today is one of the leading suppliers of sound system here in Metro Tagaytay. Yun, ang sabi nga namin kanina, off camera, kung hindi sila ang sound system ninyo, pangit yung event nyo. Just kidding. Ladies and gentlemen, the owner of DJN Music and Magic Party Entertainment, ladies and gentlemen, Dennis Novicio. Yun. Hi guys, good day, good day. Salamat sa Ganaps. Welcome to Ganaps. Welcome to Ganaps. This is the pilot episode, meaning mas makikilala nyo siya. Kasi kanina kung napanood nyo yung ating OBB, mas alam nyo na kung sino ko. So guys, again, we are now on the pilot episode. This is the first ever episode of Ganaps. So we're gonna be talking about business, life, journey, social media, and other stuff. So before we start, sabihin ko na sa inyo, Dennis is my older brother. Yan, para kuya ko siya. Maraming years ago na. Okay, so since birth. So I'm gonna be asking questions all about his journey, DJN's journey, all about the business itself, para magkaroon kayo ng idea kung paano pinapatakbo or gaano kahalaga ang isang sound system provider sa inyong event, or para malaman ninyo, you have a general idea all about it. So before we go through that deep, magpapakilala muna. Sa mga nakikinig at sa mga nanonood, take it away. Alright guys, good day. I'm Dennis A. Novicio. I started having a sound system. Actually, it's not a sound system pa that time because nung 90s, nagbuo ako ng anong term pa nun? Mobile. Mobile. Oh, Pag sinabi mong mobile, yun na yun. Sounds and lights na siya. So hindi pa namin alam na yung mobile pala is a general term. Pero naging, alam mo yun, naging mobile yung parang gumagalaw. So naging bansag na siya sa sound system that time. So mobile until now, pag meron kaming narinig, oy, yung mobile ni ganito. So yun. Parang ibig sabihin old school yung taong yun. Old school. So, yun yung first na mobile sound system ko that time. Parang lang yun nabuo lang yun with my friends, classmates nung high school. So, 5 kami. Tapos, pero ang pinaka-interested lang that time, 2 lang kami. Ako yung... Pero negosyo na to dati? O? No, negosyo pero katuwaan. Hindi pa kami after the money. Gusto lang namin magkaroon ng equipment kasi that time, yun yung trend. So maraming kasabay ka na din nung time na yun? But actually, 80s pa nagsimula. Yung marami ng mobile sound system ng 80s. Kami, 1993. 1993. Oo. So that has how many years ago? Hindi na ako magko-compute pero matagal na yun. Ayun. So, sa madalit salita, nakiuso kami. Wala kaming budget dahil lang sa passion. Passion. Ako lang may passion sa 5 eh. Yung isa, financer lang. Okay. Yung 3, alalay, tagabuhat. Okay. Okay, so hinikayat namin sila kasi that time, uso yung mga rap group yan, Masterplan. Parang, uy, ayos to, hip-hop, kailangan may DJ. So that time hindi pa uso yung masyado kang professional yung audio na may mag-host. Wala pa yung hype man kumbaga. Wala pa. More on DJ lang talaga that time. Tapos yun lang pag hinire ka, for example, debut, walang magsasalita, walang program. Pagdating mo doon, background music ka lang, tapos party na agad. Parang ka nagpatugtog ng radyo sa isang event. Ganun. Parang ganun lang dati. Oo. Sa lahat ng kasabayan nyo noon, kung may natatandaan ka, meron pa bang hanggang ngayon nagagano'n? Oo. Malaki, sobrang laki na ngayon. Okay. Actually, 80s pa nag-start. Tapos, mga ilang percent? Kung sa 100%, ilang percent na lang kayo nung time na yun na hanggang ngayon nandito?
What do you mean? Ilang Mga 3% na lang nung, kunyari, 10 kayo nung time na yun. Ngayon, 3 na lang pala yung natitira. Ganun. Parang ganun. Ano na lang talaga? Konti Pero na lahat lang. ng naiwan, Solid na. malalaki na. Okay. Then from there, doon sa pag-transition mo coming from passion ngayon na walang budget dati. Tapos hanggang ngayon, yung transition mo, yung period na yon, kasi pumapasok ka pa nun. Paano mo na itawid yun pag kailangan mong pag bibili kang gamit o Kinausap ko yung 4. Ang baon ko is 50 pesos a day. Yung 40, isi-save ko. Isi-save namin. Yung 10 pesos, binibili lang namin ng Stork tsaka soft drinks. Tanghalian na yun na yun. Yun na yung... So, nakaipon kami hanggang sa makapundar kami ng gamit. Ng pondo. Pag meron na kami na buong isang amount, for example, pang bili ng speaker, takbo agad kami ng Raon. Raon pa yung bilihan talaga. Raon. Actually, until now, Raon pa rin yung pinakakilala. Pinakakilala. So, wala pa internet nun eh. Wala pa. Okay, Pag bili namin ng speaker, uwi kami. Talagang tinitingnan namin, may speaker na tayo. So, ganun kami kasaya. Goal. Goal achieve. Pero, hindi siya tumutunog. Kasi paano namin patutunogin? Wala pa kami amplifier. Ipon ulit kami. So, okay. unti-unti siya. Hindi siya isang bagsak. Hindi yung pagkabili ninyo, pagarahin na natin. Hindi. So, from there, kasi electrical yun eh. Electronics eh. So, marunong din kayong magbuo? Hindi. Hindi. Lang. Sariling, alam mo yung experiment. Sariling kuting-ting, parang gano'n. Trial and error. Ang nakakatawang part doon, nakabuo na kami. So, syempre, ang una mong maging kliyente, mga kaklase mo. Nag-debut si ganito. Kailangan namin may event tayo sa open court. Full blast that time is 2,500. 2,500 na? Full blast yun. Full blast na. Set up namin lahat ng gamit namin nun. Yung full blast namin, hindi pa siya yung full blast natin. Yung pag nakita mo, hindi siya pang full blast. Pero, wala namang alam si client that time kung full blast yun. Basta kami, labas namin lahat ng gamit. Malaki na ba yung 2,500 dati? Malaki na yun. Malaki na? Oo. May ilaw na rin yun. May ilaw na. Pero ang dilim. Kasi hindi pa ganon ka... Kasi konti. Tapos, masisiraan kami lagi. Ng gamit. Tuwing matatapos yung event, sira speaker namin. Kasi wala pa kaming knowledge about paano magpatunog ng tama. So basta kami, makapagpatunog lang kami, okay na yan. Hapit. Okay. So ngayon, yung kikitain namin, it's either ibili namin ng bagong speaker or ipa-repair namin. So hindi napapaikot ng maayos. Doon lang umiikot. Gaano katagal yun nang nangyari? 93. Siguro mga 2 years. 2 years nangyari. 2 years kami na ganun. Masaya lang kami. Parang just to get out the may ilabas lang namin yung passion namin sa Nung nag-college na. That time nabenta yung financer namin, nabenta yung gamit. Kasi sa kanya naiwan yung mga gamit. So, hindi ko nabalitaan kung okay pa ba siya o yung gamit na... Tapos, nakapagsabi sa akin, yung kapatid nung financer, nabenta na nga raw lahat. So, ako, parang wala na akong plano magbuo ulit. So, syempre, di college, tinapos ko. Tapos, transfer na ako dito, Tagaytay, kasi that time, Paranaque. Pagka-graduate ko, sabi ko kay Ermat, pahinga muna ako. Mga 6 months. Ako talaga yung nagbigay. 6 months. Sabi niya, bakit? Sabi ko, parang syempre, galing ka ng mahabang aral. Gusto ko muna pahinga. Pero after 3 months, pinipressure na niya ako magtrabaho. So, sabi ko, kung magtatrabaho ako, gusto ko DJ. Sabi niya, saan naman tayo makakahanap dito ng ganun trabaho? Kasi nung time na yon hindi pa ganun ka-open. Hindi pa ganun ka-open ang DJ. Sa Manila, kahit nung 90s, alam na yung DJ na term. Pero dito sa Tagaytay kasi medyo laid back nung time pa na yon eh. So, paano ka nakahanap ng trabaho kung DJ yung magandang tanong. Kasi luckily, yung isang family friend natin, nagtatrabaho sa Tagaytay Highlands. Biglang, I don't know kung tumawag ba siya kay Ermat or si Ermat
ang naghahanap ng mga contacts niya kung saan merong ganong work. Eksakto, may magbubukas na establishment sa loob ng Tagaytay Highlands. 3 na kailangan ng DJ. Isang videoke bar, isang ballroom club, isang yung club na pang ano talaga, pang party, parang ganun. So sabi ko, Tiyempo. So ngayon, nung interview ko, the day after, start na. Okay. So, mabilis yung transition nung anong yun. Kasi nga, coming from an apply na suntok sa buwan, hindi natin kasi hindi pa nga tanggap yung DJ na term dito. Then, gano'ng katagal ka sa Highlands? Nung ilang From years ba? 98 to 2000. 2 years. 2 years. So, binuo na ba si DJN noon? Hindi pa? Hindi pa. After ko doon, so actually ang nag-encourage sa akin na magbuo ulit is si Miss Jo. Doon kami nag-meet kasi ako yung DJ doon, siya yung nagdi-DI. So doon nag-start yung aming tapos na-open ko sa kanya about the sound system. Sabi niya, ba't hindi mo ulit buuin? Kasi sayang yung sinimulan mo before kung hindi mo, kung passion mo naman siya. So actually siya yung nagbigay ng pondo para makabili ako ng mixer. Okay. So tinulungan niya ako makabuo unti-unti. Nag-start sa mixer. Mixer, tas speaker. Magkano ang unang puhunan 'yun para 16K. 16? Mixer pa lang 'yun. 16. 16K. Unti-unti rin. Like nung paano ako nagbuo nun dati, unti-unti. Hindi siya isang bagsak. From 16K, paano na siya na unang kita? Magkano ang ang comedy dyan, alam mo ko saan. Di nakabili ako ng 2 speaker. So basic PA lang setup siya. Doon sa Amadeo, sa may house nila, may katabi ng plaza, merong bingo. Doon yung unang kliyente, bingo. So yun, so parang, pero that time wala pa akong knowledge about how to, yun yung tamang pagpapatunog. Ganun pa rin, kung ano yung dati ko nung 90s, ganun pa rin. Tapos no enhancements pa naman. Wala. So ako masaya lang kasi unang setup ko. Kahit bingo siya, okay lang. At least may kita. So yun, so unti-unti na siya nagiging negosyo. Kahit pa paano. Tapos yung mga naging crew ko, yung mga staff ko from Amadeo rin. First batch. So doon ko na binuo yung tao, tapos unti-unti nabuo ko yung gamit hanggang sa nag-transfer na ako dito. Ayun. Okay. So pag ganon, from there, nung time na to, unti-unti nang nagiging negosyo si DJN. Yes. Tapos, nung time na to, paano kayo nakakakuha ng clients nung time na yun? Actually, 2007 na-establish si DJN. 2007. So kahit pa paano, meron ng internet. Meron na. Pero hindi pa ganun kaputok nun. Kasi that time, after ko mag-Tagaytay Highlands, ang isang comedy kasi dito, kaya ako umalis, gusto ko maging drummer. Hindi talaga yung sound system. Hindi. Di ba DJ ako sa Highlands? Parang nagsawa ako as DJ. Kasi parang empleyado ako So parang hindi ako yung DJ na parang freelance ka. Okay. So parang bakit ako empleyado? Gusto ko pag DJ dapat freelance. Yun ang mindset ko Ngayon nagkaroon ng Christmas party per department, may contest. Okay. Banda, Battle of the Bands. Ngayon, merong isang magaling na drummer doon, kalaban ng department namin. Sabi ko parang gusto ko mag-drums. Okay. So ngayon parang bigla ako nagsawa mag-DJ. Lahat ngayon ng mga magagaling na nagbabanda doon, kinausap ko isa-isa. Sabi ko, tara, resign tayo. Banda tayo. Okay. Yun ang comedy doon. So hindi naging agad? Hindi naging DJN si DJN agad? So parang yung mga experiences ko, nabuo ko muna bago ako nag-sound system ng DJN. Okay. So yun. Naging na siya. Saka, after mo magbanda, doon na pumasok yung talagang DJN. Pero that time, nung nagbabanda ako, unti-unti nang binubuo yung gamit. Okay. For DJN. Tapos yung nagkaroon na kami talaga ng right timing, that was 2007. Na DJN na yan. Paano mo nasabing right timing na? Na kompleto na. Kompleto kahit na siya. Kahit paano, kompleto na yung gamit. And kahit paano, medyo
nagkakaroon na kami ng sunod-sunod na events. Okay. Kasi nung panahong yan, ganun na ba ka open ang tao when you say DJ? Hindi pa. Hindi pa. So you need to market yourself pa. Kailangan. And then hindi pa rin tanggap na ba ng mga event noon na yung sound system is with DJ na din? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kailangan mo silang i-educate pagdating sa ganun. Na which is, hanggang ngayon ba? Actually, hanggang ngayon eh. Okay. Pero ngayon, medyo unti-unti na siyang na-adapt na. Okay. So kasi, kumbaga, depende rin pala yun sa mismong event coordinator or para ma-educate yung mga clients. Kasi nga, ang sa nakikita ko, siya parang magkaibang industry pero in a way merong magkasama. Yung DJ can stand alone, the sound system can stand alone, pero pwede pala silang magkasama. So from there, yung journey ng pagtatayo ng DJN hanggang sa unang labas, hanggang sa na-establish na siya, yung buong journey yun, anong tingin mong natutunan mo dun sa yun? Kasi yung naging from Tagaytay Highlands, tapos naging banda ako. Na makatulong doon sa DJN. Malaki kasi parang yung knowledge ko about technicals, maraming ako nakuhang inputs. Pero from experience, hindi galing sa ibang tao. Kasi kagaya ngayon, minsan nagagawa namin as package. Ako yung sound system, ako rin yung DJ, ako rin yung banda. Nangyari yun, may event kami na, di ba pag banda, mostly 3 sets. Yung in-between sets, ako rin yung DJ. Okay. So yung mga kabanda ko, nagpapahinga ako, diretso tugtog ko. So lagare in the same venue, parang gano'n. Okay. Tapos yung yung halimbawa, yung sinasabi mo na gano'n, do you ever encounter obstacles? Kasi from those experience, na tutunan mo from Highlands days hanggang na-establish sa DJN, may mga struggles yun. Madami. Obstacles. Nagamit mo ba yun? Nung nasolusyonan mo siya, paano mo siya nasolusyonan? And paano siya nakatulong dun sa pagbubuo ng DJN? Actually, from 2007, nasolusyonan ko siya 2014. Kasi yung mga natutunan ko from DJing and sa banda, hindi pala siya as in kompleto. I mean, hindi siya formal eh. By experience lang siya. Nagkaroon ako ng formal training 2014. Nag-enroll ako sa audio engineering. So doon ko lahat nalaman na yung 95% pala na ginagawa ko sa technicals is mali. Okay. 5% lang yung tama. So masasabi mo na importante pala yung schooling when it importante. So, yun, kagaya na sinasabi ko, it's not about the brand. Kahit anong brand ng gamit mo, kung wala ka nito. Pero ganun, ibig sabihin, hindi ganun ka-importante yung brand ng gamit mo? Based sa experience ko kasi yung gamit namin ngayon, hindi naman siya sobrang high-end, hindi rin naman siya sobrang baba. Pero based sa mga comments and feedbacks from clients, okay. Kumbaga depende, wala yan sa pana, nasa engine yan. Mismo. Parang ganun. So, ibig sabihin, the high-end stuff, it helps. Pero kaya naman ng or vice versa? Mas maganda syempre kung sabihin natin parehong meron. May knowledge ka, high-end gamit mo. Pero, kahit may knowledge ka, kahit hindi naman ganun ka-high-end, kaya pa rin. Basta, number one may is, knowledge ka. Secondary na lang yung brand eh. Okay. Nagiging yung brand? Yes. Hindi, sa clients, may naghahanap ng ganung brand? May magsisend sa amin, Tech Rider. From client mismo ito isisend, lahat branded. Laging sinasabi ko, kaya naman natin supplyan yan kahit hindi ganyan brand eh. So, kaya patunogin ng ganyan brand. Pero ngayon, ang tanong, for example, tatanong sa akin ni Miss Jo, paano natin i-explain yun? Sabi ko, sige, ako kakausap. So, i-explain ko, dun ko nalalaman kung may knowledge si client or wala. Okay. Kung siya ba napag-utusan lang na sinend to o parang gano'n. Kasi minsan, ang inaano natin, ang akala actually ng lahat, when you say the brand, you have the best sounding,
perfect example dyan. Itong mic namin, di ba? Oh, yun. Yung may mga kilalang mic brands eh. Pero nung pinagtabi namin yung mic namin na branded, we have like 1,000 pesos of mics na nung pinagtapat namin sa mic namin na gamit Same ngayon na naririnig ninyo, parehas lang yung tunog eh. Ganun yun That depends on the lang din talaga. How do you use or utilize what you have? Parang ganun. So from there, nung natuto ka na ng tamang pagmimix or tamang ano ang sunod na nangyari? Can you tell me a time na nung sunod na nangyari, wala na sakit ng ulo ko. Okay. Kasi syempre overall ako eh. Pag may technical problem, ang mga staff naman, kung ano yung alam ko, yun lang din ang alam nila. Diba? Ganun lang naman yan. So sa akin nakabase lahat. Kaya sabi ko, para lang din mag-business ka ng pagkain, hindi ka marunong magprito. Oo nga. So, di ba? Kahit pagprito man lang, alam mo yun, okay na yun. Okay, magbukas ka man lang na LPG, hindi marunong. Di ba? So, dapat, magbe-business ka, alam mo, simula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Okay. So, ang isang sound system business, parang rin yan. It's safe to say na hindi ka makakapagtayo ng isang construction company kung hindi ka engineer. Yan. Or hindi ka architect. Or kasi guguho eh. Yun. Kasi parang ganun din yun. Paano ka magpapatugtog? Plinay mo lang yan. Pero hindi yan yung best sound it can give. Kumbaga. Alright. Yun. So, meron bang mga may-ari ng sound system, I'm not sure kung meron, na ibang company o sabihin natin, na hindi aral? Madami. Oo. Tapos yung mga yun, so paano nila in your opinion lang, paano nila nasusurvive yung isang event? Kung hindi sila aral? Or ito actually, ba yung hindi ko alam kasi kung paano nila nasusurvive. Pero the quality of sound. Ewan ko kung okay sabihin to. Maraming banda na nagsasabi, yung nagme-message sa akin. Mga banda, actually sikat to sa wedding industry, mga banda to. Hindi ko alam bakit, itong tanong hindi ko alam bakit sa akin sinasabi or sa amin. Sabihin sa akin, Sir Dens, ba't kaya ganito yung tunog namin dito? Sabi ko, nasa ka ba? Di sasabihin yung venue. Sabi ko, sino ba sound system? Si ganito. So, bakit ano ba problema? Basta lahat ng problema ng banda. Kumukulog, ganun. Kumukulog, feedback, something, yung ang lalim ng tunog nila. Tapos, ang laging sinasabi, pag after nila magsabi ng gano'n, ang next is, branded naman lahat ng gamit. Okay. Yun lagi yung kasunod. Hindi, yun nga, doon papasok yung sinabi mo na wala yan sa brand. Wala sa nandun brand. Yan sa pumipihit or mismo. kung ano yung term na technical talaga. Kasi, yun yung iniisip ko eh. Kasi kung ganun ka-importante ang knowledge when it comes to technical side of audio engineering, bakit hindi nabibigyan ng pansin nung iba? Bakit tingin mo hindi nila nabibigyan ng pansin na mag-aral sila? Yun ang hindi ko alam kung bakit. Kasi sa akin, importante talaga yun. Or malaking impact yung kasi passion mo eh. Siguro. Kasi sila nakikita nila. Pwede yun. Kasi yung iba, pwedeng trip lang nila kasi uso. Kasi uso. Kasi parang... Kasi yung sa'yo, passion mo all throughout, yung kanila nakikita na, ba't pa ako mag-aaral niyan? May client naman. Pag banda yung nagme-message sa akin, malaking tulong pag ikaw as owner nanggaling ka sa banda. So nakatulong yun, yung pagiging banda ko. Kasi bawat tunog ng instrument, alam ko. So kaya ko siyang timplahin. Parang inilalagay ko lagi yung sarili ko na ako yung nandun sa bandang yun. So pag nagtimpla ako, alam ko yung tunog ng bass guitar, alam ko yung tunog ng drums. So masasabi mo rin ba na yun yung edge ng DJN comparing to all na when you are a band member, you're a DJ, you're the business owner itself, you have technical knowledge, and kaya mong sumabay ng malaki ang setup comparing sa iba. Oo. Yun ang tingin kong edge namin. Kasi from there, kasi yun yung next in line ko sa question na kung tingin mong yun ang edge din nila, at maraming, paano natin masasabi or ma-educate yung mga clients? Anong pwede nilang ma-take part doon from your experience? Sa mga nanonood na clients,
Kahit hindi ikaw ang kunin, ano ang dapat tinatanong nila sa isang sound system? Siyempre kung ako tatanungin, not necessarily the brand. Ang una dapat yung tanungin, may knowledge ba yung team or yung mismong sound technician how to paano magpatakbo ng event. Mostly kasi ngayon, if you're the sound technician, ikaw na rin mismo ang spinner. Pwede namang hiwalay, pwedeng dalawang tao yun. So yun yung dapat na unang tinatanong if you're inquiring about the sound system. Oo, kasi wala namang sample to. Hindi katulad ng catering na may food tasting eh. Di ba? Parang ganun. Ang sound system, paano siya Kasi parang kayo ay nakikita na ng client on the day of the event. Tama ba? Pero meron akong mga nakareading videos ng actual program. For example, wedding. Ito yung sound technician. Pag may host, ito siya. Ganito siya mag-perform, ganito siya mag-spin. Pinapakita namin yun. Okay. So yun that's how we market. Kasi yun yung pinaka-importante. Kasi yun yung isang iniisip ko. How do you market also? Nabanggit mo rin kanina yung wedding industry. When you say the wedding industry, it's a very formal event. Per event din ba ang si DJN nag-cope up or nag-change kayo? Alam mo, birthday. Iba yung umaayon, kumbaga in Tagalog kayo sa anong klaseng event ang set-upan ninyo? O iba yung setup mo pag wedding, iba yung setup mo pag party? Actually, parang same lang naman eh. Parang kailangan lang namin malaman kung anong event yun. Kasi meron naman kaming, in terms of music, may nakaready naman kami ng mga music na for birthdays, for debut, for weddings, iba-iba eh. So, yun yung it's not, that song is not for, kumbaga hindi in general music yan. Parang ganun siya. Lagi. Kasi merong mga sound system na kung ano na lang yung mapatugtog, pwede rin yan. Parang ganun. Dapat yung music mo, depende rin talaga sa event na inaanohan natin. Okay. Actually, may comedy nga dyan eh. Ewan ko kung pwede ko ikwento. Nakwento lang naman sa amin, ibang sound system. Dahil nga yung about knowledge pagdating sa event or tamang ambience ng music. Wedding siya. Grand entrance ng couple, di ba? Yun yung pinaka-highlight eh. Yan. Yung pagpasok. Yung mga SDE, kasama sa SDE yan. Siyempre, pag minsan kasi, for example, pag gamay na kami ng mga ibang suppliers, lalo na si host, alam nyo na yan. Kumbaga, matagal ka na dyan sa... nangyari siguro dun sa sound system na yun, parang in-expect nitong si host na... Alam na niya. Sige, bahala ka na. Pagpasok, Andrew E. Malapit na baka parang banyo ko yun. Ayun, sabi, totoo. Pero kilala ko yung sound system. Okay. So, sabaw moments to ng sound system na yun. So, ngayon, tinginan sa kanila lahat. Yun yung mga moment na parang gusto mo lumubog sa... Memorable talaga yun. Imbis naging memorable in a good way yung bride entrance, naging memorable siya in a bad way. Hindi ko naman inaano si Andrew E. So, kumbaga, parang... Not appropriate at that kind of event lang. Depende na lang yan. Kung talagang gusto ng couple na yun yung kanta. Yun yan. Pero kasi nung nangyari, alam ba, how about DJN? Do you have a memorable experience? Not necessarily bad, pero do you have a memorable or kung meron kang good and bad experience when it comes to events? Not necessarily wedding. Can you give us an example? Ano ba yung good? Memorable na, kunyari may nadapa. Hindi naman ganun kababa. Yung parang memorable. During? Kunyari may or actually, meron pero hindi pa mangyayari pa lang dapat. Buti na agapan. Okay. Ano siya? Wedding siya? Siyempre, photo video team. Tapos kami yung magpe-play. Kasi LED wall siya. Binigyan kami ng flash drive. So, para may pasok namin. Para for the LED wall. Buti na lang, kami as tech team, lagi kami nag-check ng video. Bago i-play. Kung ano i-play, i-play. Kung tama ba yung, kung ito ba yung para sa couple na to, SDE. Buti na lang, pag-check namin, parang iba. Alam mo kung ano? Burol. Oh, shit! Burol yung yung file. Oo, buti hindi namin na-i-play. Oo. Kasi pwedeng sa amin ang tama nun. Or, siyempre, mas tatamaan ng photo video. Kasi well, technically, sa inyo ang blame kasi bakit hindi nyo muna chinek? Parang ganun yun eh. Buti na lang talaga, lagi kami nag-check. Oo.
So advice ko sa mga sound system yan, check nyo lagi. Oo. Ayun niya no. So memorable yun. Pero when it comes to suppliers ba? Kasi you're one of considered the suppliers in the wedding industry. Meron bang mga suppliers na pag kayo yung kasama, alam nyo na yung galawan? Oo. Ayun. Lalo na pag yung all-in, tapos solid na yun, magkakakilala kami lahat. Mas madali ang trabaho. Mas madali. Mas madali. Pwede kasing bawa na-delay si isa. Yung pwedeng, pagtatakpan mo siya para hindi siya malaman na mayroon kaming... Kasi mas magiging smooth flowing yun, din. smooth Flowing din lahat. Pero is there a time na merong hindi kayo nakasundo na supplier? Marami. Madami. Kasi pag ganun, hindi naman smooth lahat yan eh. Di ba? Pag ganun. Pero hindi halata pag nasa event. Hindi naman. Kami na lang yun. Parang ganun. Okay. So, yun. Kasi parang hanggat maaari, kailangan hindi malaman ni client na may problema. Yun niya eh. So, paano nyo na ilulusot yun? Yung mga ganun? O through experience na rin? Hindi. Minsan, kinakausap na namin yung direkta. Ganun. Yun. Kasi, yun, nandun na tayo sa part na nasa wedding ka na eh. How do you... kasi gaano ka-importante yung isang good sound system supplier sa isang event. Or sa isang wedding. Kasi yun yung sabihin na natin hindi pa knowledgeable lahat when it comes to that eh. So dapat gaano ka ganda or gaano ka knowledgeable ang isang para sa inyong event. Doon na tayo sa knowledgeable. Kasi yung ganda naman pag may knowledge ka, gaganda yan. So, how important pala yun? Lagi ko kasi nakikita sa mga wedding groups sa Facebook, pag may naghahanap na client, looking for, ganyan. Lahat, laging pinakahuli sound system. Oo. Madalas yun, nakikita ko laging huli. So, ibig sabihin, hindi nila ganun binibigyan importansya yung sound system. Ang akala kasi nila, laging small part lang ang sound system sa event. Pero lagi kong sinasabi, sa point of view ko, matutuloy naman yung event. Pero dati, before lagi ko sinasabi, hindi matutuloy yung event pag walang sound system. Paano magsasalita si host? Paano tutugtog si banda? Paano mabibigyan ng ilaw ang styling? Kasi kahit gaano kaganda ang styling ng stylist, pag hindi nailawan na maganda, walang buhay. So, nasa sound system lahat ang buhay ng isang event. Nasa provider talaga. Matutuloy may pagkain eh. May venue. Yun nga lang, parang chippy pa event lang yan. Pero ang nun, kasi ganun ka-importante ang isang sound system sa isang event. Yun yung nagbibigay ng buhay sa event itself. And then parang doon nakaasa yung also the mood of the mood of the event. Pero do you think na people should consider hiring the knowledgeable persons in your opinion? Oo, kasi kailangan. Hindi lang naman sa sound system. So dapat lahat ng supplier na kukunin mo may knowledge about their business. Siyempre, hindi ka naman basta kukuha ng photo video na marunong lang pumitik. Hindi lang naman yun eh. Yung behind doon, kailangan mas malalim yung knowledge mo. Teka, nawawala ako sa naman yung aking Okay. Kasi ang natin, yung isa, when you say meron po akong kodigo. Ayun, yan yung isang paborito ko yung tanong. Sa mga nagsisimula pa lang, younger generation will never know Gen Zs. Some of them might have a plan to have their own sound system company in Metro Manila or wherever they are. What advice can you give them? Kasi since you've been in the industry for decades na eh. Yung mga magbubuo. Yung magbubuo. Talk to the right people. Talk to the people with knowledge. Wag yung sabihin, yung pag sinabi, bili mo yung ganitong brand. Kasi minsan, do you research? Parang gano'n. Kailangan mag-research ka. Kaya ako nag-aral lang technicals about audio engineering. Hindi lang yung panglabas ang tinitingnan ko, pati loob.
Kung ano yung mga pyesa sa loob. Kung madali ba siyang palitan just in case magkaroon ng sira or something. Minsan kasi yung mga sobrang branded, ang hirap pag nasira, ang hirap hanapan ng replacement or ano. Pyesa. Kung may mahanapan ka man, ang tagal. Unlike dun sa mga hindi ganun ka branded na gamit, madaling hanapan. Which is, madali mo agad magagamit. Ma-repair. Oo. Hindi siya matitenga. Yun. Since nabanggit mo yung mga nasirang gamit, can you give me one, yun nga, yung experience ninyo na very memorable na yun nga, tungkol sa mga gamit, nasira? Sa ngayon, compared dun sa sinasabi kong mobile days ko, diba sabi ko sa'yo, after event, sira speaker. Sira. Ngayon, wala. Nasisira ang speaker namin pag hindi nagagamit. Nasira siya nung pandemic kasi nakatenga 2 years. Nasira siya dahil pinasukan siya ng ipis or butiki. Yun lang. Pero yung sinasabi nating na-overpower siya or nasunog, wala nang ganun. Nabanggit mo yung pandemic. Nung time na yun, how you're in the event industry, yun yung pinakamalaking dagok ng event industry, yung pandemic. How did you survive? How did you overcome yung challenge na yun? Medyo, ayoko naman sabihin, hindi ganun kahirap. Kasi parang nakasurvive naman kami kahit papaano. Pero mahirap sa part ng crew. Kasi sa part din namin, syempre, dahil kailangan namin silang masustentuhan kahit papaano. Pero that time, kung nakikita tong nasa likod ko, yan, ito kasi mga vinyl records ko yan eh. So, nung time of pandemic, naisip ko, kasi syempre hindi ka pwede lumabas, ang ways natin lang is through online. Pero that time, merong mga delivery, pwede yun eh, di ba? Mga lalamove. Lalamove, gano'n. Doon ko tinry magbenta ng plaka. So, lahat ng mga ibang plaka ko na medyo may value, syempre, pag sinabi natin may value, medyo may presyo yan. Yun ang nakapag-support sa family ko. Doon sa buong 2 years na yun. So, medyo hindi namin ramdam kasi natulungan ako nitong mga plaka na to. Mga plaka? Oo. So, yun yung isang way na. So, naging passion mo rin yan? Oo. Ever since 1992. Until now. Tingin mo mga nasa magkano na value niyan? Ngayon? May 300,000, 500,000. Mga 2M. Ayan. Cut mo na lang yun. What keeps you motivated sa still yung what you're doing right now? Kasi DJ, setup ng sound system for events. What keeps you motivated na gawin pa rin yung ginagawa mo kahit dati? Isa lang naman lagi sagot dyan. It's about passion eh. So siguro kahit sabihin nating ano yung isang pwede mong itanong sa akin na kung hindi pera, siguro gagawin ko pa rin siya kasi passion eh. Parang yun lang naman yung pinaka humihila sa akin eh. Kasi yun yung yun yung isang tanong din nga na itatanong ko, yung if money is not an option, will you still be doing what you're doing right now or will you have other other venture? If money is not an option, kunyari, wala namang problema. Siguro inline pa rin sa kung hindi sound system, marami naman kasing nakadikit dyan eh. So pwede ako mag-DJ pa rin or pwede magbanda or inline pa rin sa music. Music pa rin. Music pa rin. Why is that? Bakit? Di ka papasok sa restaurant? Gano'n? Events place? Parang ayun ang isang option ko. Events place. Events place. Yan, dito na yun sa Tagaytay? Oo, dito. Other than Tagaytay, if given the chance, other than Tagaytay, where will you be staying with DJN? Dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas. May katulad bang lugar ang Tagaytay, tingin mo? Na ganito rin ka-active ang events? Hindi alam ng lahat yun eh. Kasi baka meron pang isang ganun na hindi rin natin alam. Actually, balita na place, yun yung Antipolo. Antipolo. Hindi ko pa naman siya na-explore eh. Hindi pa ako nakapunta Antipolo. Kasi merong isang sound system dito ngayon from another place. Dito siya nagtayo ng nag-base. Oo.
Lumipat. Galing eh. Oo. So, nakita niya na na-foresee ganun niya yung ano dito. Kumbaga, nagbo-boom. Oo. Actually, hindi na siya nagbo-boom eh. Boom na siya Boom na. Oo, boom na. So, siya, coming from, kunyari, Metro Manila yun, lumipat dito sa Tagaytay. Manap siya ng bahay dito. With the whole family, para lang magtayo dito at doon siya nag-ano. Okay. Pero other than Tagaytay, you think Antipolo ang Sabi nila eh. Okay. sabi nila? Okay. Pero pwede rin somewhere north. Or kung... Yun. Sige. Business. When it comes to business, ang ano natin, kasi tingin mo yung gamit mo malaki na yung inventory. Hindi ba? Hindi pa. Hindi ka ano lang siya, pahihinto. parang sapat ganun. lang siya kung ano yung mga hinahanap ng client. Parang napoprovide ko naman. Pero yung as in malaki, siguro darating ako doon. Pero hindi yung, ayoko nung magpalaki ng hilaw. Okay. Tapos ang ano nito, do you plan on shifting to other events as well? Concerts? Kasi yun, mas malaki ito. Kasi parang ano yan eh, isa sa dream ko yan eh. Concerts. Oo. Kasi other than events... Kahit naman sino sigurong sound system gusto makapag-set up ng concerts. Oo. Kasi yun yung isang ano... Dito kasi sa Tagaytay, wala namang concert. Wala pong concert dito sa Tagaytay. Meron dito weddings, birthday parties, lahat ng event venues nandito. Lahat ng klase. Concerts wala. Pero what do you think is... what will happen to DJN or what is your plan 5 years from now? 5 to 10 years from now? Siguro by that time, doon na dadating yung malaki na. And siguro naipasa ko na sa mga anak ko. Sana magustuhan nila. Kasi ang ano doon, 5 to 10 years from now, nakikita mo na malaki na si DJN. And then, yung kids na yung second generation na second generation na yung mag-handle. What can you say to the second generation bago mo ibigay sa kanila yung DJN? May kailangan ba silang matutunan muna sa'yo bago mo ibigay? May limitations ba? Actually, meron na silang natututunan konti-konti. Pero ayokong ipilit. Yung ayoko i-pressure. Gusto ko yung self-absorbing. Kasi minsan pag yung pinupush mo tapos hindi interested pa, hilaw. So, masasabi mo, hintayin mong sila magkusang magsabi. Siguro by that time, yung 5 years from now na sinasabi mo, medyo ano na yun. Okay na yun. Medyo luto na. Kumbaga, in na lang yung sinahing. Tapos, okay. Almost natanong ko na lahat ng aking kasi halos natanong ko na lahat. Where can they find DJN and how can they get in touch with you? Sa Facebook, actually, our page was hacked. Meron kaming bagong page. It's DJN Tagaytay Audio and Lighting System. Kaya namin siya nilagyan ng Tagaytay kasi merong isang DJN sa North. Okay. Napapagkamala na kami. Okay. Kasi minsan ito nangyari. Isang event dito sa Tagaytay ang nag-supply yung sound system na yon from the North. Okay. May naiwan silang gamit. Kami yung tinawagan. Sabi, sir, yung gamit nyo naiwan dito. Okay, so may kapangalan may pala. May ganon. Kaya yung bagong page namin, nilagyan na namin ng Tagaytay. DJN Tagaytay. Okay. So, doon. And advice to all the clients. Anong masasabi mo para Clients, choose wisely. Yan. Kagaya ng sinabi ko kanina, get a good sound system with knowledge. Yung team, yung tech team, kailangan knowledgeable. It's not, secondary na lang yung brands. So, wag kayo masyado pag nilatagan kayo ng brand, ito yung kailangan nyo makuha. Actually, yung lahat ng brands na yon, I don't know kung may sound system na makakapag-supply na eksaktong-eksakto lahat ng hinahanap. Kaya ako, like ko sinasabi, hindi natin kaya supplyan yan.
meron tayong sarili natin kung ano yung quantity, bawa ganito, 4 na monitors, kaya natin i-provide. So yung doon na lang papasok yung knowledge and yung performance. Kumbaga, hindi ko masusupply yung mga brand na yan, pero yung tunog niyan kaya ko bulin. Parang gano'n. Mismo. May higitan pa, malalampasan pa. Okay. And yun, ladies and gentlemen, thank you for watching and staying with us here at Ganaps. Again, we are on the pilot episode. My name again is Darwin. You can follow us on our social media accounts. You can hear this one on Spotify and other podcast servers as well. Thank you so much. Once again, my name is Darwin together with DJ Dance from DJN. Yes, from DJN. DJ Dance from DJN. You're gonna be seeing more of him in the following episodes kasi kasama ko po siya sa mga episodes na parating with other guests as well. So, watch us, follow us, and you'll be hearing and watching more of us in the coming episodes. Maraming salamat po. Thank you. Bye-bye. Ganaps.